sunrise is another day to chase. Heart of a warrior, strong and brave. Come out, oh, sleep, will never fade. Come out, again, from hear the crowd roar. Standing together, always wanting more. Built for the future, chasing every dream. One heart, one family, one winning team. Come out, again, from let the spirit fly. We reach for the top, aiming for the sky. Power and passion, forever the Good! Welcome back. Good morning! So, ayan na nga mga ka-idol. Ayan, nagbabalik ulit si iVlog Kuya Bok Moto mga ka-idol. Tagal-tagal din tayong walang vlog sa YouTube natin, ano? Kasi naman alam nyo na, medyo risky-risky, kaya nag-iingat tayo sa ating YouTube. Ngayon na lang ulit bumalik. Ayusin muna natin itong ating, yun ang kintab ating sombrero. Dahil medyo tayo, panotski na. So okay na mga ka-idol, ano nga ba dahilan kung bakit tayo nag-vlog ngayon? Siyempre, farm visit na naman. Ito, napunta na natin to dati. Siguro, mga months ago na. So bumalik ulit tayo ngayon para, kasi yung mga bagong, sila ngayon, may mga bagong tali. Then nakaraan, di ba, nung pumunta tayo dito is naka-range, naka-range area, medyo medyo bata-bata pa. Pero ngayon ito na sila. Itong mga manok na ipapakita natin ngayon ay makikita nyo to sa expo. Yan, to ni Sir Joseph. To ni Sir Joseph sa expo. Out. Doon nyo siya makikita. Yung mga korsonada nyo rito, yung mga gray niya rito. Actually, yung mga gray niya rito, ito yung mga hinahanap sa mga nakaram vlog natin. Ayan, ito. Madami-dami rin tayo nakikita mga gray ngayon dito. Kaya sa mga pupunta ng expo, puntahan nyo yung booth niya dun sa Fiestag, mga ka-idol, ha? Ito, ipapakita natin. Samid tuloy tayo. Tara, showcase mo. Naubo tayo. Yo, what's up? It's your boy Kigi once again. At andito tayo ngayon sa San Fernando, Pampanga. At kasama natin ang mga bigati na tropa natin. Pakilala ka, pare. Magandang araw mga katropa. Ako nga pala si Sherwin ng Game Paul Society. Ayun, at ikaw naman, Kuya Dap. Yun, magandang araw mga ka-idol. Ako nga pala si Kuya Bok. Daphne Dokila sa Facebook. Kuya Bok sa YouTube. At syempre, ang binisita natin dito, the main man, yan. Syempre. Magandang araw mga katropa. Kalmado Game Farm, Joseph Calma. Andito tayo para makipagkwentuhan at alamin kung ano yung mga talagang latest na issue para sa ating pagmamanok. Ayun. So guys, kung hindi nyo na itatanong, meron nga palang parating na, actually, pang 10 taon na nila to. Solid to na expo. At itong gaganapin na to, talaga namang in grande. Tama, pare? Tama. Ikaw may hawak niyan. Alam mo yan, pare. Ano ba to? Magkakaroon po ang Fiestag ng parapol para doon sa 10. Kasi 10 years kaya 10. 10 ticket para doon sa mga followers ng Fiestag. At saka 10 manok na galing sa mga breeder na mapipili na ninyo, ng mga followers. Kung magre-request kayo kung kaninong mga farm o sinong breeder ang gusto nyo na bloodlines, i-message nyo ron sa, nakapost doon sa Facebook page ng Fiestag. Magme-message lang kayo doon kung sino-sino. Tapos mamimili o ng management ng Deltaman. Kung sino man doon, sila ang kukuha niyan doon sa mismong event sa August 14. Yung ticket, ibibigay yon sa second day, August 15. Doon siya ibibigay. Pero yung raffle, hindi ko pa na kung ano araw ibibigay yung paraffle na mga manok. So napakaganda ng mangyayari na to sa Fiestag dahil ito ay ika-10 na. So anong pabagat nito, pare? Fiestag X, isang dekada na. Ayun. Kaya pinasok namin yung Fiestag ngayon dahil muling susubok yung katabi natin dito ngayon. Ayun. Dahil balita ko nung nakarang expo sa Clark, nag-sold out. Sold out. Sold out. Yeah. Solid.
Kumusta naman sir yung pagiging sold out nung nakaraan? Anong feeling ba na Hindi ko expect na ganun First time namin ng Clark Expo, maganda yung resulta. So, inaasahan ko rin sana itong darating na Clark Fiestag sa August 14 to 16 sa SMX Convention Center sa MOA Arena. Ganun din sana ibigay sa ating suporta, no? Since ito ay 10th year ng Fiestag, no? Magdadala tayo ng mga malakasan. Yung mga quality, solid, naitabi na po namin yan. Inaayos na po namin para pagdating ng araw ng Expo, yun po yung makikita nyo doon sa aming booth, number 7A and 7E, ang aming booth. tapos nabalita ka sir nung mga unang expo mo sir medyo hindi ka pa ganun ka ka mataas yung sales. Yes, sir. So ano yung naging adjustment mo, bakit biglang naging boom ganito, naging sold out sa expo na hindi mo akalain? So, syempre, ang sistema ngayon, although meron kang resibo pagdating sa pagmamanok, marami kang trophy, marami tayong na-achieve na mga sayawan na sinalihan natin, na dance contest, marami tayong naitawid ron. Doon, tatagos tayo dahil talaga namang pinagbubutihan natin yung ginagawa natin, no? Pero ngayon, syempre, dyan sa Expo, medyo dinadaan din talaga, aminin na natin, sa social media. So, dyan guys, sana tulungan nyo rin ako, i-follow nyo po yung aming page. Kami rin naman handang tumulong para dun sa mga baguhan, nagsisimula, na gustong maghanda, mag-breed ng kanilang mga pang-event na alaga, tutulong din po kami. So tulungan nyo rin po kaming i-follow, lumaki yung aming page doon sa social media. Dati talagang actually totoo yun. Medyo nagkaroon kami ng adjustment after nung aming unang sali sa Expo. Medyo mahirap. So unti-unti, siyempre, una kong ginawa talaga, gandahan, ilagay ng mga quality manok, maayos na manok yung dali namin sa Expo. Yun yung aming naging bala. Then, pumunta kami doon sa mga possible na magiging way para magkaroon kami ng konting adjustment doon sa social media namin. Yun, tinuloy-tuloy namin yan. Siguro less than a year, tumatakbo yung aming page. Medyo maganda naman po. Maayos yung tanggap sa amin ng mga mamanok, yung mga nag-aalaga nating mga fellow breeder, maayos naman yung tanggap sa atin. So maraming salamat po ron. Sana tuloy-tuloyan nyo pa po kaming suportahan. Kalmado GF. Yun. Bali, Kuya Joseph, ano ba ang ating page na pwede natin i-share sa kanila at ma-follow ng ating mga kaibigan, mga katropa? Well, mga katropa, yun, no? Number 1, yung Kalmado GF, yun yung isang page namin na ongoing ngayon, na marami na rin follows yun. So, yung isa naming account, yung Tropang Kalmado, newly created account yan. Sana i-follow nyo rin po kasi meron kaming ina-upload dyan na mga magagandang tip. Yung aming mga klase na ng binibreed namin ngayon, nandyan, nakalagay dyan sa mga page na yan. So, sir, balik tayo doon sa pagsali mo sa Expo. Anong preparasyon ang ginagawa mo para pagdating sa Expo, healthy o maayos pa rin yung mga manok mo? Kasi hindi natin maiwasan na yung Expo is 3 days. May mga pagdating na second day at third day kasi medyo na yung mga manok. Crowded na, medyo na-stress. Anong preparasyon ang ginawa mo para kayanin nung mga dadalin mo yung 3 araw na stress? Anong preparasyon niyo? Well, unang-una, siyempre para tayong naghahanda niyan sa mga dance contest, di ba? Baga, siyempre, kinukondisyon mo. 3 weeks before ng expo natin, nagpe-prepare na kami kung ano yung dapat naming dadalhin. Nilalagay na namin sa mga area kung saan sila dapat naming ilagay. Doon sinesegregate namin yan. Nilalagyan na namin ng mga record yan na ito yung mga dadalhin namin. Hindi namin pwedeng galawin yan. Minomonitor namin yan for the
remaining 3 weeks before yung expo, no? Inaayos namin yan. Inalalakas talaga namin. Then, inaayos namin yung kanilang mga pediring, yung kanilang kondisyon ng kanilang katawan para healthy. Kasi totoo talaga, 3 days yung expo, no? So, kung ako, medyo nagkakaroon ng advantage, ganito lang po ang ginagawa ko. Since yung mga expo is very near dun sa farm namin, nasa gitna kasi yung farm namin, San Fernando, Pampanga. Usually, di ba, ginagawa sa SMX, minsan sa World Trade. Malapit lang kami. Hindi lahat ng manok dinadala kagad namin Tama. for that event doon sa 3 days na yon. Day 1, iba yung dala namin. Kinabukasan, kung ma-sold out yun, yung mga hindi na sold out, ibinabalik na po namin uli yun sa farm. Then yung paparating uli kami, magpapaka-import uli kami ng panibagong batch na para doon sa day 2. Then yung sa day 3, nagpapakuha rin kami ng panibagong batch para doon. So, batch by batch, hindi namin sila pinagtatagal sa loob ng expo kasi napakahirap talaga. At totoo yun, stress yung manok. Maingay, matao, maraming klase ng manok na hindi natin alam. Siyempre, yung iba, nagkakahawahan na sila. Oo. So, dapat everyday healthy yung manok mo na dinadala bago. Kumbaga hindi sila malalaspag. Yes, correct. Sana, no? Sana, day 1 pa lang, ma-sold out na kami. Yun ang wish namin. Diba? Yun din ang wish ng iba. So, kayo na rin ang makakatulong sa amin yan. Pasyal kayo. Kita-kits po tayo doon. Napakagandang event yan. Pero sir, kung may compare mo yung una mo, yung first time mo sa expo sa ngayon, ano na nakita mong improvement Oo, sa mga malayo. expo? Actually, malayo na. Malayo na. Hindi ko na ma-explain. Malayo na. And then, malayo na rin yung breeding namin ng mga naunang taon na nagdaang taon kumpara sa breeding namin ngayon. Papasalamat ako dyan sa mga tropa kong Kapampangan. Kay paring Arnel Tungkab. Number 1, kay paring Adrian Manalansan. Yung senior niya sa aking Talking Game Farm. Napakalaking bagay sa akin yan. Si Adrian, si paring Arnel Tungkab, si paring Andy Manabat. Then yung tropa natin na si Maestro Red Tiger Game Farm, si Eliban. Thankful ako dyan. Lagi akong tinutulungan yan sa mga event. Lagi kong kasama yan. At yung mga fellow Kapampangan din po namin na breeder dito. Very helpful lang din naman sila. Hindi sila napakadamot katulad ng iba. Pag kailangan namin ng materyales, sharing lang. Tropa-tropa, di ba? Kanya lang naman ang industriya namin dito sa Pampanga. Bakit naging, bakit naging talking yung kinuha mong mga materyales dito sa farm? Actually, accidentally, no? Accidentally, nung nagsisimula ako nung medyo nagpapalakas ako ng breeding 2017 or mga 2018, hindi ko na ma-recall. Nag-meet kami ni paring Adrian sa isang asosasyon sa PAM-GBA. Doon, kwento na to medyo mahaba, pasensya na. Tinulungan niya akong ng isang fundraising event. Tinulungan niya ako nung pandemic para mag-share kami ng mga relief dito sa Pampanga. Sabi ko, grabe ang bait nitong tao na to. Sabi ko, sino ba to? Sabi ko. Sabi nung bata ko, Boss Adrian Manalansan yan, si Tokwing yan. Sabi ko, Ginat ko. Sabi ko, Boss, salamat maraming salamat. Then yun, nag-meet na kami. Sabi niya, pre, nagmamano ka pala. Ito, shinare niya kagad sa akin. Isang trayo, binigyan niya kagad ako. Isang trayo. Diba? From doon, sabi niya, pare, pandemic, ayoko na mag-breed. Kunin mo na yung mga materialis ko rito. Puro Tokwing Gray. Kinuha ko, binread ko sila lahat. Time ng pandemic, naglakaroon na ng mga online. Nagtuloy-tuloy yung panalo ng Gray na yon. Doon, Santa Cruz, Lipa, Pampanga, lipat-lipat lang ako yung Santa tatlo. Cruz, WPC. Yes, Santa Cruz. Diyan, lipat-lipat. Big event, panggitnaan. Nag-success. Successful talaga, wala akong masabi. Talagang sabi ko, so ito yung inadapt kong
signature bloodline ko. Pinalam ko naman kay pare. Sabi ko, baka magasgas ko yung pangalan mo ha. Gamitin ko muna. Napakaganda kasi ng resulta sa akin. No problem. Pinayagan niya naman. Okay naman sa kanya. Tsaka Pero dumalag. binread mo na siya, sir, ng as in sa'yo. Oh, Pero na-carry mo pa rin yung tukwing kasi Na puro. na talagang kineri mo pa rin siya kahit na ikaw na yung pwede mo nang sabihin na ano na kalmado gray na kasi tinimpla mo na pero kineri mo pa rin yung ano. syempre. Ano ano, naman Credit, ang no? yung credit na binigay mo kay Boss Tukwing, ano naman naging reaction Siyempre, niya? boss, tropa yan eh. Saludo ko dyan. Napakabait niyan. Totoo lang yan, paring Adrian. Napakabait niyan na tao. Wala akong masabi dyan. Kaya matagal ko ng kaibigan yan. Nakita ko na yung in and out ng ugali niya. Yung kung anong kalooban meron niya. Napakabait na tao niya. Dito sa Pampanga, lahat ng Kapampangan halos na breeder. Saludo dyan. So, thankful din ako and grateful. Nakakilala ko tong mga Kapampangan breeder na tropa natin. Kumbaga talagang tinatawag silang Pampangas best. Yes! Yun, kaya pala. Kumbaga tosino yan. Langganisa. Longganisa. Sisig. Sisig. Ano Meron po? yun. Sarap. Hindi ba Masarap. sumagi sa isip mo, sir, na gumawa ng, siyempre may pangalan ka na rin, sir, sa larangan ng pagmamahal. Suma-champion. So, mga ganun, may maraming ano rin mga achievement, mga trofeo. Hindi ba sumagi sa isip mo na magkaroon ka ng sarili mong linyada? Actually, sir, ako, dito sa industriya na to, no, inuna kong isipin sa sarili ko na yung pangarap ko lang ang taasan ko. Wag yung pangalan ko ang itaas ko. Ayokong buhatin yung sarili kong pangalan. Yung kalmado, kalmado nga lang yan. Minsan, nako-confuse ako kung kilala ba ako nito. Ano ba ako nito? Marirecognize kaya ako nito. Kaya pagka minsan, boss, si Joseph Calma po, Kalmado Game Farm. Ayun pala sabihin niya, kilala ka naman kita. Kahit kay Sir Arnold de la Cruz, nag-aabot kami niyan. Nung time na nagkakasalubong kami niya, siya medyo idol siya nung time na yun. Yung pala nung sa Santa Cruz, kilala niya na pala ako. AEJ. Pero ako, parang ang feeling ko sa sarili ko, ang baba. Sabi ko parang nare-recognize kaya ako nito. Yung pala, syempre, since madalas ako sa rueda, pagka nakikita nila ako, ito si Kalmado to. Kaya pag nung tatanungin, boss, hindi ko na nagpapakilala pa ako. Di ba? Yung baga parang, boss, Joseph Calma to. Joseph Calma. Yung Joseph Calma to, Kalmado Game Farm. Idol ko po kayo. Sabi mo na tanong na banggit mo yung regarding doon sa tungkol doon sa gaano siya ka-proud. Tatanong ko sa kanya ngayon, sir, gaano ka ka-proud? Yun. Actually, syempre, proud na proud, no. Hindi ko naman maiano yun. Tuwan-tuwa ako, especially ngayon. Lumaki yung pamilya ko sa larangan na to. Yun. Yung dumami, kumbaga, bukod dun sa dating mga kasama ko rito sa loob ng farm, yung mga tropa ko rito sa Pampanga, outside Pampanga, meron pang outside Luzon, sa Visayas, sa Mindanao, Yun. nare-recognize na tayo. Dagdag yun sa kasi dito para maging masaya tayo, no? Dito sa industriya na to, para maging masaya tayo, iwasan natin yung hate, Yun. yung pakikipagtalo sa kapwa natin magmamano. Diba? Mag-create tayo ng maraming kaibigan para lumigaya tayo. Huwag tayo mag-create ng mga magiging Hate. kalaban natin, kaaway, ganon. Kailangan, lang tayo, spread love. Di ba? Yun. Spread love. Kailangan kalmado. Kailangan kalmado. Ayun ang maganda Ito ron. sa itong expo na to, sa darating na expo may nabanggit sa atin kanina si Sir Joseph Calma. Next year daw may ilalabas siyang bagong Yun. Oo. linyada. Ayan. Oo nga pala. Ano ba yung mga aabangan ng ating mga mamimili, mga viewers sa bagong mong linyada na dadalhin sa expo na bihira lang makita sa Next expo? year. Ayan. Yan, yung, next year. yung Melchim's Gray ko, yan, isa na yan. Yung Melchim's Gray ko. Actually, gray lover ako, di ba? Yung mga kapwa ko gray lover, eto, balita ko sa inyo. Gumawa ako ng isang Melchim's Gray. Galing siya sa Harold Brown Gray na kinross ko sa Melchim's Black. Melchim's Black, Harold Gray. Brown Gray,
pinagsama ko sila, lumabas ng Mel Sims. Kung Lady tawagin Boy. ko na siya, Mel Sims Gray. Then, eto na. Gumawa ako nung pinakahihintay natin na napakahirap makita. Bihirang-bihirang makita sa expo. Yung mga Henny. Henny, kinross ko sa Golden Boy. So, hindi ko alam kung ang tatawag ko doon tomboy. Tom, o Tom girl. binabae sa Golden Boy. So eto, ang tatawag ko siguro, try ko lang ha, baka sumikat, no? Tomboy. Tomboy. Di ba? O, ito, merong Henny kasi Henny is bakla. Oo. Ito naman, Tomboy. Oo. Ginos ko yung Henny sa Golden Boy. Yan. Abangan nyo yan. Ginagawa ko na po. Meron nung nakasalang ako rito na 3 pen para dyan sa Tomboy na yan. Ipakita natin Tomboy dito. Bloodline. Mamaya, papakita natin dito yan. Ano ba Yung sample ng Tomboy, makikita nyo. ano yung itsura nitong Henny na to? Ano sir? yung mga May karakteristik na nito? physical. Ano yung mga Physical. agility, mga ano nito? Actually, yung isang karakteristik niya, no? Sa physical appearance niya, ang itsura niya, Golden Boy talaga na babae. Kung nakakita tayo, yung mga fellow breeders ko na Oo. backyard o breeder na malalaki, alam naman nila ang appearance ng itsura ng Golden Boy. Guwapo, ang ganda ng muka, yung kanilang hakel, yung kanilang balukag ba, kung tawagin, nag-i-istro-istro ng black yon. Tapos yung katawan nila, mapula-pula na ma-brown. Tapos yung kanilang tail ped, yung tail nila, talagang tuwid na tuwid, babaeng babae itsura. Pero pagka tinignan mo yung ulo nila, ang laki Difference. ng difference. Merong palong. So, magugulat ka, binabae pala. Kaya malaki ang advantage kasi tingin sa kanila ng mga kapwa nila lalaki. Babae. Babae sila, talagang hindi sila papaluin Maano Gigirian pa. Gigirian talaga Oo. Oo. Pwedeng Abangan ladyboy. Pwedeng ladyboy. Pwede rin, ladyboy. Yung Wala mga sa Thailand. parang galing ng Thailand. Yun. Yeah. Kasi napakaganda talaga. Nung nakita ko yan, kuya, medyo golden. May pagka-golden talaga siya. Solid. At eto ay makikita rin ng mga kasamahan natin, mga katropa natin, sa flying school, sa sayawan. Abangan nyo to. Yun nga lang, ang problema, kuya, Hindi siya pwede sa sa istagan. Yes. Pero pwede to, alam nyo, ito advice ko to. Gagamit nito sigurado yung mga mahihilig sa tweets, Oh, sa yan. 3 hits. Yan, yung mga ulutan, mga ganyan. Makikita natin yan dyan. Kaya yung mga Henny lovers, yung mga tropa natin na napakahilig sa ganitong bloodline, abangan nyo po. I-share ko po sa inyo yan. Pagka-breed ko, hindi ko po itatago yan. I-share ko po agad sa inyo yan. Makikita nyo sa booth niyan namin or pwede kayong pumunta dito sa farm, mag-farm visit kayo para makakuha kayo. May advantage na agad kayo pagka etong ladyboy o tomboy na to lumabas na. Kaya abangan na. Abangan nyo yan guys dito sa Kalmado. Kumbaga sa tao, may gender reveal. Yan na. Okay, Dito okay, naman okay. merong Leaders reveal yan. yan. Yan, usapang expo, sir, ano ba yung mga dadali natin sa darating na expo ngayong August na to, malapit na. Ano ba yung mga preparation? Well, parang ano yung magiging yung mga dala natin healthy. yun ba, abangan nyo po, dadala kami ng pangmalakasan namin. Grupong Kapampangan, nandyan yan sa expo. Kalmado Game Farm, ang dala ko po, magdadala ako ng maraming Tokwing Gray, yung White Kelso ko, Bulik, more on off color po yung i-showcase ko sa ating booth. Then magdadala rin po ako ng mga tryo natin na pwede nating i-share in a very cheapest amount na makukuha nyo. Ise-sale ko po yan. Since 10th year anniversary ni Fiestag, magbibigay kami ng medyo magagandang Isang parapol dekada. tsaka sale. Isang dekada. Kasi Yes, ang isang dekada napakahirap niyan ma-achieve. Lalo kung isa kang organization, pakahirap niyan. Pero imagine yung Fiestag, di ba? Buhay na buhay. buhay. At talagang lumalakas pa. Ma-maintain lang yung integrity. Integrity talaga.
Yan ang... Yun yung isa sa pakiusap ng Delta Man Yan. na sana yung ulitin ko lang yung sinabi ni ma'am, yung respeto sa kapwa breeder, sana ibigay nyo na. Mm. Yun lang ang inihiling para yung integridad nung kapwa natin nagmamanok at saka nung event hindi masira. Totoo. Yun. Diba? Sir, may isa pa akong tanong. Kasi dito nasabi mo kanina Kapampangan's best. Pampangas best. Pampangas best. Sa tingin mo sir, sa dami ng mga magagaling na breeder dito na nakatayo, saan mo maipupwesto yung Kalmado Game Farm? Ako, ang hirap niyang tanong na yan. Pero actually, Bilang humble, bilang matigas yan. Mahirap to. Unang-una ako talaga, nasa ilalim pa ako. Well, nasa ilalim, ayoko sabing ilalim. Nasa laylayan pa lang nila ako. Doon pa lang ako. Nakakapit pa lang ako sa laylayan nila. Napakaraming mga veteranong magagaling dito. Napakaraming mga Kapampangan na dati pa lang napakagagaling na talaga. Ako parang, syempre bilang nasa laylayan nila, ina-idol ko pa rin talaga sila para at least kung ano yung achievement nilang narating nila, sana in the near future, in the next following year na darating, sana ma-achieve ko rin yung mga kasing gagaling nila, kasing husay nila. Sa tayo, always kalmado lang. Yun, solid. Ito nakaraan medyo naging issue to eh. So, Yan, alam na magandang lahat to kwentuhan yan. Alam na lahat ng issue na to. Agree ka ba na dapat pang maghigpit yung mga organizer dahil sa naging kamakailan lang nagkaroon ng issue. Okay. O viral yan. Nag-viral yan. Agree Viral ka yung mas issue lalo na. kang higpitan. Well, tama naman. Talagang dapat higpitan, di ba? Nagkaroon tayo ng i-regulate ng gusto yung pag-expo nung mga event organizer. Siyempre, hindi naman natin maiwasan. Huwag naman natin sabihin malaki yung kinikita nila. Kumikita naman sila dyan, no? Negosyo yan. Kaso nga lang, siyempre, para hindi rin maperwisyo yung negosyo nila, lagyan nila ng sistema na maayos yung mga exhibitor. Katulad namin, bigyan nila kami ng mga do's and don'ts Protection na kailangan namin gawin. Kasi hindi naman kami ang dapat nilang proteksyonan ng event organizer. Yung mga backyard breeder. buying public, yung mga pumapasok, ng mga Bumibili. yung mga diyan, tumatangkilik nung Totoo. event, di ba? Napakarami yan. Thousands of peoples every day umiikot dun sa buong event. Pero mo, magbabayad yan 200 pesos each buyer, di ba? So, syempre, para naman nakukuha nila yung quality na talagang deserve nila Deserve nila. doon sa base sa pera na inipon nila, kung ano nila. Oo, kasi hard-earned money. Yes, hindi naman lahat yan, puro easy money. Yung more on buyer na nakikita ko dyan, hard-earned money talaga yung ginagamit nila para makakuha ng materyales para sa kanilang gagamitin, di ba? So dapat i-regulate nila maayos para at least matuwa ng gusto yung mga buying public. Then damihan pa yung mga ginagawa nilang yung mga tawag nito, yung mga kanilang mga giveaways, ganon, yung mga freebies, yung mga ganon na at least para mag-engage yung mga para mag-engage lang gusto yung pabalik-balik na yan, yearly, ganyan na yan. Totoo. So, Kuya Joseph, eto may katanungan lang ako. Eto kasi sobrang ganda naman na ng farm mo. At syempre, yung mga kaibigan din natin, may mga magagandang farm din. 3 years from now, Kuya Joseph, 5 years from now, ano ang nakikita mong improvement ng ating Kalmado Game Farm? Kasi dito, halos andito na lahat eh. Well, paunti-unti, pa isa-isa. Nagdaragdag kami ng facilities namin, Dinidevelop namin ng STEM facilities para hindi masyadong mahirap para dun sa mga employee namin. And then,
maging healthy yung mga ginagawa naming manok, yung mga kine-create naming breed, mas maging healthy. Yearly may improvement talaga kami. Inaalam namin yung ano yung bago. Then nagre-research din ako, continuously researching doon sa mga bagong idea na Innovation. pwedeng i-apply ngayon, di ba? Hindi naman from doon mapako na tayo doon. Kung merong mga Continuous learning. kung mga continuous learning tayo, kung meron tayong madadagdag para mapaganda pa natin yung ating ginagawa, why not, di ba? Apply natin yan. Kung yung ibang breeder natin na nabibisita na kaibigan, na nakakwentuhan, meron tayong naaral sa kanila. I-apply din natin, baka mag-fit naman para doon sa ano natin. Ito pala, katanungan, mga kaibigan, mga kapatid, mga katropa. Kung kayo ba ay, syempre, mamimili kayo sa Expo, pabor ba kayo na bumalik yung mga ganon? Kasi iba-iba kasi sila ng pananaw eh. Napansin ko lang mixed emotion, mixed answer and question yung mga nangyayari. Meron nagsasabi na, hayaan nyo na lang yan, gumagrind lang yung mga yan. Tapos yung iba naman, syempre, against, galit na galit. Kasi syempre, yun nga, hard-earned money nila yun. Kayo, kung ano masasabi niyo mga kapatid, mga katropa, okay lang ba na bumalik sila buy and sell breeders sa Expo o hindi? Comment lang po. Comment lang kayo, guys. Comment lang. Comment down below. Then, lang. Kung ano ang inyong mga opinion, we highly accept it. Yan, at re-respetuhin po namin yan. Yan. So, sir, baka may mga darating ka coming event, pwede natin sabihin, sir. Bukod dito sa mga expo na pupuntahan mo ngayon, sir. well, yung ating pa-dance contest doon sa Kawit, no? Seven dancer circuit po yon. Natapos na po yung first leg nung July 18. Next leg is August 22. Early bird edition. Mas maganda, mas quality yung makikita nyo pa ulit. 51 entries, 51 na tropang breeder. Makikita nyo po, napakagagaling nung ating mga invited ron. Then yung susunod sa local edition, bandang September na. Then yung dance contest ng tropa ko na si Maestro Red Tiger GF. Yun. Huwag Malapit na nyo yan. kakalimutan to boss August 30, SMC 6 tag event. Yan Early bird. Early bird Yo. only. Early bird banded. August 30, save the date. 5 stag event, SMC. Abangan natin yan. Maraming magagaling na makikita tayo dyan. Balita ko, si Dan Miller, andyan, makikita natin yan. Yun. At yung mga gitnaan, sila Jojo Bakar, si Kuya Jojo, andyan din. Andiyan pala. Para tayo nanonood ng gitnaan talaga nito. Parang NBA All-Star. Oo. Oh, Ano, NBA. Pala to? Muse ba dadalhin dyan? Mamimigay ako ng 10 pullets sa Ayun. akala ko, anong pullets ba yan? Mga tol, mga tropa. Yan. Sa August 30 na event ni Maestro Red Tiger GF, may aasahan po tayong raffle dyan na 10 pullets, 3 stag, at kung ano-ano pa pamimigay niyang mga freebies na nandyan. Yung Kalmado Game Farm, sigurado yan. Merong pa-hoodie shirt yan, syempre. Yun. Bigay natin kay tropang Eliban Pineda yan, di ba? Okay, kita-kits po tayo doon, August 30. See you guys. At syempre, bilang kayo ng mga manok ni Sir Joseph Salma, magkakaroon na kayo ng yan, quality Mga na freebies. sombrero, Mga tsaka apparel. hoodie, yan. Tsaka hindi lang yan. You can even get to know at meet and greet ang mystery model ni Kuya Joseph. Yan. Tayo nyo. Abangan nyo kung sino yan, guys. Kung last time sa Clark Cubby Expo, si Aneng, hintay tayo. Pero hindi naman siguro, ano yun?
yung Viva Max. Ay, Wala tayo no. Malaki. Hindi ba yung gumagano ng Hindi, gano'n? huwag tayong ganon. Aray ko Hindi po. tayo ganon. No? Huwag tayong magdala ng ganon. No? Pero baka magulat sila. Wholesome, Si wholesome. malupitin pala yung pupunta ron. Yun, pwede Diba? yun. Oo, diba? Malupito. Wholesome to wholesome. Oo. Oh, Kalmado nga, kalmado. Gusto nyo rin, si Boss Atan. Boss Si Atan. Kuya Udeng, baka maano natin yan, ma-invite Ah, natin. Si Kuya Udeng, si 6ix9ine, baka ma-invite natin yan. Malamang yan. Tropang kaibigan natin yan, mga Solid yan. yung mga yan. So paano guys? Magkita-kita tayo sa Fiesta August 14 up to August 16. SMX Convention Center, Pasay City. Dahil ito ang aming usapang expo. Yun. Kuis, pwede bang pa-shoutout muna ako? Sige, guys. Once again, keep on follows. Kalmado GF, Tropang Kalmado, yan 2 page na yan.